No, Congressman Busita, we are so happy nung nalaman namin na tumakbo ka bilang representative ng One Rider Party List, which we thought na ikaw yung front runner, ikaw yung nasa front line. Malalaman na lang namin na may isang Rog Gutierrez pala na tinuturing ni VP Inday na isa sa mga young guns. Nakikialam ka pa? No? Hindi ka namin kilala, Rog. Attorney Rog, hindi ka namin kilala. With all due respect, hindi ka namin kilala. Wala kaming kilalang Rog Gutierrez inside the riding community or whoever those people na gusto naming suportahan. Malalaman na lang namin na may mga connections kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos kayo, pupunta kayo dito sa Mindanao, hihingi kayo ng tulong. Ano? Kasi malapit ang eleksyon. Nakakainis. Tapos ngayon, malalaman ko, may magme-message dyan sa GC, magre-request ng convoy. Ano yung convoy? Aalilain, gagawin nyo na namang alala yung mga riders namin dito pagkatapos yung humingi ng request na gagawin yung magpapa-convoy. Anong convoy? Convoy sinasabi nyo. Kung may mga riders dito na susuporta sa inyo, rerespetuhin namin yung gusto nila kasi karapatan nila yon. Good day mga idol. Welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, gawan lang natin ng reaction video. Itong mainit na issue na kinasasangkutan ng ating bida mga idol na si Congressman Busita. Dahil merong isang General Secretary ng Riders of Mindanao na talaga namang mainit, no? O galit na galit dito sa One Rider Party List mga idol. O sa ARSAP, no? Sa affiliates ni Congressman Busita mga idol. Ito mga idol, gumawa siya ng reaction video sa kanyang Facebook. Si Miss Teresa Patente mga idol, visit nyo nga kanyang Facebook page kung gusto nyo mapanood yung pinaka-video mga idol. No? Diba? Talaga na mga grabe mga idol, grabe yung barat niya rito. No? Na talaga na mga... Ako, hinintay ko lang mga idol, hinintay ko lang na mag-rebat mag-react si Congressman Busita Ayoko makasusaw sa ganyang usapin Kasi syempre mga idol, may kanya-kanya tayong paniniwala Paniniwala niya yun mga idol, kaya nga siya gumawa ng reaction video, diba? Paniniwala niya yun yung kanyang hinaing, no? Yun yung nilabas niya mga idol, nilabas niya yung kanyang galit, no? Pagsapit ng 2025, no? Talagang ginulat niya, no? Yung riding community, no? Lalo-lalo na diyan sa sa Riders of Mindanao, mga idol, no? Ito mga idol, pumunta si Congressman Busita diyan sa Davao. Etong araw na to mga idol, January 12, no? Para mapag-usapan, no, ng maayos. Ang problema mga idol, hindi siya dumalo Hindi siya umaten, no? To si Miss Teresa, no? Kung dumating sana siya, magkaharap-harap sana. Pero syempre, desisyon niya yun, wala tayong magagawa, diba? So ito mga idol, pakinggan natin yung naging rebat ng ating idol na si Congressman Busita. Kaya tara mga idol, sabay-sabay natin panoorin dito. Alright. I-play natin para yung hindi nakapanood. Hello po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon, gabi, o anumang oras na napanood itong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao, as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance, and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So, buong Pilipinas po ito. Paunang paalala lang po pala, and disclaimer na lang din. Nobody asked me to do this video. Nobody from my friends or from my leaders, from my advisors, sa mga elders po namin. Sorry po if I immediately posted this video. This is just my personal sentiment. And I am not doing this na this is just my personal sentiment lang din talaga. And as a leader, as a General Secretary for the entire Riders of Mindanao, gusto ko sabihin at gusto kong klaruhin, marami po akong gustong itanong at marami po talaga akong gustong maintindihan. Kasi nga alam naman natin lahat na marami na sobrang nangyayari sa bansang to na hindi natin maintindihan kung sino pa ba ang dapat paniwalaan, sino pa ba ang dapat na pagkakatiwalaan, at saka nalalapit na rin yung eleksyon kaya nag-double time na rin yung mga politiko. Diba? Aminin natin lahat, ganun naman talaga yung kalakaran. Even from my family, even from my roots, ganun po yung nangyayari noon naman. But I am not here to tell the story about myself. I am here to tell the story about what happened. Kasi in behalf of the leaders, kasama na po ako doon. Ginamit rin po ako. Cut mo. Yung term niya na ginamit, gusto kong itanong kay Miss Patente, paano siya ginamit? No? Kaya lang, wala siya dito
At kung papansinin po ninyo, naka-address yun sa amin eh. So lumalabas kami ang gumamit sa kanya. Okay? Alright, please continue. Naiinis po ako ngayon sa mga natatanggap ko at mga nalalaman ko. Ayoko na sana itong gawin eh kasi unang-una, yung apolitical ka tapos non-partisan, wala kang pakialam sa mga mangyayari, pero yung madadawit ka, mismong ikaw madadawit ka sa issue na hindi mo man lang ginawa, hindi mo alam na mangyayari pala to, hindi mo in-expect, hindi mo, yung parang expect and expected nga talaga sa mga pangyayaring ganito. Yung wala kang pakialam kung ano yung issue ng mga nasa politiko ngayon, pero hindi na pwede hindi makialam eh. Kasi lahat tayo dito sa buong Pilipinas, apektado na tayo. So this video is actually, this goes straight for you, One Rider Party List, lahat kayo, at sa RSAP. And to you also, Honorable Congressman Colonel or retired Colonel Bonifacio Busita. Cut mo ka. So, she's referring to One Rider Party List, Colonel Busita, and RSAP. Kung nandito siya, ang question ko sana, bakit niya tinawag niya ang honorable? Kaya ang dami niyang paratang sa akin, ano? Anyway, pinatawa ko lang kayo, ano? And, okay, please, continue. Sa mga kasamahan nyo din po, ng mga Mindanao RSAP coordinators nyo. Again, I am not doing this video. Walang ibang nagsabi sa akin nito, kundi personal sentiments ko po ito. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders eh. Ayaw na ayaw po namin lahat, sino man naman ang gustong gamitin para sa... So, pinagdidiinan po niya na ako bilang representative ng One Rider Party List, ginagamit ko ang Mindanao Riders. Yun po ang gusto niyan tukuyin doon. So, pag tinignan mo, ang unang impact, ginamit ko ang mga riders. Kaya siya naiinis sa akin. Okay? Continue, please. ang sariling interest nyo sa mga ginagawa nyo. Sumasakit ulo ko sa mga ginagawa nyo. Bilang naman siguro ako, marami tayo. Halos lahat ng mga Pinoy na nasa Pilipinas ngayon, kakatanggi 25 lang eh. So actually, may mahabang video, may mahabang conversation kasi dito sa namin, sa GC, nung December 31st. Teka lang, tingnan ko muna. So yeah, greetings po kasi yun dun sa loob ng namin, GC, dito sa Mindanao, yung mga overall leaders, kasama na rin yung mga RSA coordinators, yung mga leaders namin from different clubs and different regions, yung mga regional coordinators namin. So syempre, we are sending greetings, we are sending wishes, well wishes sa bawat isa. And then there comes this biglang may sumingit na chat. Ayokong mag-name drop kasi ayokong may madamay or ayokong alam niya na. So, I'll try my best to I'll try my best na sabihin tong mga impormasyon na to na wala akong masasabing mga pangalan. Pero yung question ko talaga is para sa inyo. Congressman Roch Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at ARSA. So ayun, uumpisan ko and I'll try my best na i-extend ko yung kwento pero parang medyo mahaba-haba. So pagpasensyahan niyo po ako. Nung New Year's Eve, may isang message na sumingit dito. Hindi kasi siya buo, wala siyang specific na anong klaseng request na to. Kasi ang pagkakasabi niya lang, alam mo kung sino ka. Ayoko talagang i-name drop. Kasi isa tayo sa mga leader eh. Na ayokong may mabash, ayokong may madawit na name, ayokong may madrag na pangalan dito. So, eto na nga, nangyari na. So medyo parang, nakikita niyo yung aura ko na medyo inis ako ngayon. Pero mamaya sasabihin ko kung bakit ganito yung approach ko sa message na to or sa video na to. So magkakasabi sa chat is Bisaya, tatagalugin ko. Request si Colonel Busita, inig-abot niya sa Davao. So ang sabi dito, nag-request si Colonel Busita pagdating niya dito sa Davao. So since the message is not complete, so tinry ko i-confirm. Hindi ko sa GC sinabi, hindi ko sa GC chinat, hindi ko rin sa GC inas. I personally message this person para maliwanagan ako kung anong request ba ang sinasabi niya about kay Colonel Busita. So exchange message, maayos naman yung pag-uusap namin, nagpakilala ako, and sinabi niya kung sino yung kung ano yung klaseng request na yun. So dun sa conversation namin, dun ko na confirm na kamag-anak niya. So kamag-anak niya.
Kamag-anak niya, staff ng One Rider Party List. And I know, sorry, staff daw, hindi ko alam kasi hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Daw. Kasi kinonfirm ko if Daw. this person is staff ng One Rider or ng ARSA or kaninong staff ba to. Kasi they are confirming that last December 28, tumawag daw itong hindi ko alam kung si Colonel Busita mismo yung tumawag sa kanya, sa'yo, yung ka-chat ko, kung si Colonel Busita ba tumawag sa'yo or yung staff ba na kamag-anak mo. Na December 28, tinawagan ka na gusto daw pumunta dito ni Colonel Busita requesting for convoy. So hindi pa dito nag-start yung parang nagko-confirm pa kasi muna ako eh kasi ayokong parang mainis, ayokong parang mag-isip ng kung ano-ano kasi it's been 3 years na kinimkim ko to and it's been a long time na gusto kong sabihin to sa lahat sa inyo na malaman niyo ang katotohanan. So ayan, sa GC, doon sa loob ng GC, pagkatapos namin mag-usap nung person na to, na contact daw ni Colonel Busita, nagtanong na yung mga BODs, yung mga board of directors namin, yung mga leaders namin doon sa loob. So, they're asking regarding kung saan na support, anong support yun. And then, some of the leaders are now starting to ask. So, sumagot naman. Kinonfirm dito, convoy daw, ingon iyaha, inikabot Davao. So, hindi siya masyadong maayos na pagkakashot. So, in my understanding, Colonel Busita is requesting for a convoy. So, after we had a conversation with this guy, isa sa mga tao ni Colonel Busita na, syempre, mga tao nyo, sa opisina nyo, tao nyo, sa team nyo, tao nyo, sa grupo nyo, chinat ko, hindi ako na-replyan. Bakit nga ba hindi ka nagre-reply? Napansin po ba ninyo, yung sabi niya, paulit-ulit daw, papakonvoy daw, hindi ko sigurado kung sino, daw. Puro daw, di ba? Okay. Brother Derwin, ipakita natin yun, no? So, ang ginawa ni Miss Patente, nag-message siya kay Brother Derwin. Siya yung tinuturo ko niya na may ipo-forward ba dyan? Sige, para mas malinaw. So, from the very start, papansinin niyo yung mga sinasabi niya, daw. Puro second-hand information. No? Okay. Wala siyang personal knowledge. Number lang. And while waiting for the, doon sa message kay Brother Jerwin, Forward. ipaliwanag ko lang, binabanggit niya One Rider Party List and ARSA. Sa kaalaman ng iba, pulis pa ako, mayroon ng ARSA, Rider Safety Advocates of the Philippines. In-invite ako ng One Rider Party List to be the second nominee, in-accept ko. One of the agreement is, tatanggapin ko na second nominee ako, Same mo, brother. pero yung ARSA, mananatiling ARSA as advocates. So may dalawang mukha. Kapag ang pinag-usapan ay advokasya, we are ARSA. Kapag usapang politika, ako po under ng One Rider Party List as second nominee. So, na-transfer niyo na? Yes, sir. Lapit po. Picturean mo na kaya? Yung mensahe niya. Through Viber. Brother, para mas may papakita sa screen? Thinking. Media. Anyway, brother, okay na yan. Brother Jerwin, kami yan. Yes, sir. Nandito tayo ngayon Yan yung unang message. para ipresenta sa inyo yung ebidensya. Nag-message siya kay Brother Jerwin 11-19. December, January, sir. January 1. 11 o'clock, 11:19 in the morning. Babasahin ko. Yes, sir. Brother, malinaw ba mata mo? Yes, sir. Sino malinaw ang mata? Hindi kami.
Hindi, malabo. Hindi, gusto ko somebody from Mindanao. Sino malinaw magbasa? Ito, kuya. Apat ng mata po. Apat ang mata mo. Ayaw ko sa'yo. Ang sopan. takot. Maraming hindi naman bayan. Si Madam. Hindi, mas maganda si Pastor. Pastor. Walang karapatang magsinungaling. Kasi mataas ang respeto ko sa Pastor. Zoom. Kung masusum daw, kuya. May Ayan. susumba ito. Ito. Brother, ito. Bro, lapit ka. I-crop mo. Sige pa. Ito lang ang importante, itong portion na to hanggang dito. Balik kaunti. Hindi, ito, may nakalagay dito. Yun. Yan. Yan ang ebidensya. Hindi, lakihan mo na muna. Sige. Ito lang muna, lakihan mo. Laro na kayo. Yan. Sabi niya nung January 1, 11:19 in the morning, sabi niya kay Brother Jerwin, Happy New Year, Pops, Jerwin. Aslam po ako, nag-request po ba ng meet and greet meeting si Colonel Busita dito sa Mindanao? Di ko alam kung sinong staff. Si Sir Beliano. Is he or he your staff from One Rider or ARSAP? So, yan po ang message niya. That was January 1. Sabi niya, di ko alam kung sino. Itong Sir Beliano, hanggang ngayon po, honestly speaking, hindi namin kilala yan. Okay? So nag-message siya. That was January 1st. Itaas po, brother. Hindi, may note dito yung Facebook. Hindi, yung Yeah. Facebook, lakihan mo. Naka-blank po ako. Ayan. You cannot send messages for 10 hours. Something you send in a chat went against our community standards. Si Brother Jerwin po, 7 days Restricted. restricted. So, reported po yung aking Facebook account that time. So, nung nabasa ko po at na-receive po ito nung 11:19, na-screenshot ko po agad dito. Brother, matlakihan mo. Makikita natin dyan kung anong oras ko po siya nabasa. 11:23. So, 11:23, isinend ko po agad yan kay Kong Bonnie. Dahil nga po hindi ako makaka-response. Nabigyan po agad ako ng info ni Kong Bonnie, as he said ni Kong Bonnie sa akin, na pag-uusapan natin yan. Kasi nga po, New Year's Eve kagabi, so wala po kami pasok sa opisina. Then, nung nagkita kami ni Kong, pinag-usapan namin, hindi alam namin ni Kong na meron na po palang post si Teresa Patente sa social media account niya. So very clear, yung kinaklarify niya na mismong yung Sir Villano hindi niya kilala, hindi makasagot si Brother Jerwin sa kanya dahil meron siyang violation sa Facebook. Restricted siya. So hindi siya naka-reply. Then noong January 3, Doon na po ako nakapag-response. nag-post na siya. Nag-ngaw-ngaw na siya. Nag-pretend na siya. Okay bro, tanggalin mo na yan. Yeah. So ito po yung patunay, oh. Okay. Play video. So, Bakit nga ba? kung papansinin niyo, no, yung sinasabi niya na nagpapa-escort ako, gusto kong sabihin sa inyong lahat, simula nung nasa HPG ako hanggang nag-congressman ako, hindi ako mahilig sa escort. Alam ni Dr. Rich yan, alam ng mga kaibigan ko, alam ng mga kababayan nating nakakakilala sa akin, ang sasakyan ko, isa lang, ginagamit ko sa kongreso. Pag hindi pwede yung driver ko, ako ang driver. Usually, 2 o 3 lang. Sa iba, sasabihin, hindi mo dapat in-announce siya for security. Kalukuhan yan. Ayun ang totoo eh. Di ba? Ang security, may gagaling pa ba sa Diyos? Pastor? Oh. So, yun ang totoo. Hindi ako mahilig sa sport. Okay? And please continue. Hindi ko alam, busy kasi, okay. So, it's New Year kasi. So, ayokong basagin yung panahon. Ayokong basagin yung panahon na nagsaselebrate kayo. But at least man lang na nag-iwan ako ng message. It's okay if you don't want to reply on that day kasi nga holiday. And then, baka busy kayo, baka may Okay, ginagawa. So, minasama niya yung hindi pag-reply ni Brother Jeremy. Sorry po. Facebook ang may kasalanan. Restricted. Okay? So, kung titingnan ninyo, yung date na siya nag-message, January 1. Yes po.
Eh, ang issue na nagre-request daw December. ng escort, December. Dapat, kung siya'y magaling, na-validate niya. Dumating ba si Colonel Busita? Hindi. May na-postpone bang event? Wala. Doon pa lang dapat na-validate na niya eh. Na fake news. Ang masama dito, pagka pala may somebody na tumawag, bro, kailangan ni Colonel ng escort. Tapos naghanda ng tao, hindi dumating. Kasalanan ni Colonel Busita yun. Tapos. So, honestly, wala akong event na pinahanda that time. At hindi naman pwede na dahil, assuming, nag-request nga ako ng escort na riders, assuming, hindi sila nagbigay, big sabihin, hindi ko itutuloy yung pagpunta ko ng Mindanao dahil walang napoprovide na escort sa akin. No. Eh, may mga kaibigan naman akong pulis. At the same time, hindi talaga ako mahilig sa escort. Alam ni Brother Litz yan. Alam ni Brother Turing. Yes, lima lang kayong dumating nga eh. Madami pa nga yun. Lima lang sila. So, hindi po totoo. Wala akong pinahanda na escort. Wala akong event na pinuntahan. At madidinig nyo yung kanyang mga salita. Puro daw. Nag-attempt siyang i-confirm. Unfortunately, restricted si Brother Jerwin sa Facebook. Sinong hindi nakakaalam na pag meron kang violation, bibigyan ka ng restriction for ilang days? Sinong nakakaalam? 7 days po yan. So alam nyo yon. Pag may na-violate ka, restricted ka. So, yon, natsempohan. Hindi niya na-validate, nag-ingay na siya. Parang ang dating sa kanya, pa-VIP si Colonel Busita. Let's continue. Pareho naman tayo, marami tayong ginagawa. Lagi naman kayong maraming ginagawa, kaya hindi nyo na kami nare-replyan. Hindi nyo na kami dito nare-replyan. Kasalanan ni Jerwin. Sinong may kasalanan? Si Jerwin o yung Facebook? Hindi, si Brother Jerwin may kasalanan niya. Oo. Si Brother Jerwin. Ano sabi? May message po si Miss Teresa Patente. Sinungaling talaga. Buksan niyo post ko. Ayun na nga eh. Ito na nga yung post niya. Pinatakal namin sis, manood ka. Live kami. So, puro daw. Hindi natin nabilang yung daw eh. Ito lang ang advice ko sa inyo. Hindi lang kay Miss Teresa Patente. Pag may information, i-validate nyo. Para kung na-validate niya, hindi siya magsasabi ng daw. Sabi daw. So that kung na-validate ninyo ang information, meron kayong ebidensya, pwede na kayong tumayo. Hindi na yan hearsay, hindi na yan chismis. No? At kaya mas minabuti ko makaharap kayo para ma-discuss issue by issue, may ebidensya para kayo mismo makakasaksi na mali ang paratang. Hindi nag-request ng escort si Colonel Busita at hindi pa-VIP si Colonel Busita. Magtanong kayo sa Luzon kung mahilig akong magpa-VIP. Hindi po. So, yun. Okay, let's continue, brother. Part 2. Part 2. Ay, by the way, no? Sabi ng mga staff ko, sabi ng mga staff ko, mga kaibigan ko, Sir, bakit mag-abala ka pa dyan? Punta ka pa ng Mindanao. Dahil lang kay Miss Teresa Patente. Isa po ang sagot ko sa kanila. May mga naloloko ng video. Napapaniwala. Kung hindi ako harap sa inyo at hindi i-discuss in detail, baka kahit itong kapatid nating kapitan ng poblasyon sa Davao City maniniwala na manggagamit si Colonel Busita. Yes, may tanong ka ngayon. Okay, please. May tanong po yung kapatid nating kapitan dito sa poblasyon ng Davao City. Magandang tanghali po, Colonel. Tanong ko lang po, kasi sa way siya pagsasalita niya, parang hindi siya taga Davao City. Kasi yung Tagalog niya is iba sa Tagalog ng taga Davao. Baka hindi po na ginagamit lang niya yung Mindanao para... Thank you, sir. Sinasabi niya na siya ay talagang Kasi iba yung salita niya. iba yung salita niya. Straight talaga eh. I see. Parang hindi siya legit Mindanaoan. Iba yung tawag. Yung accent niya. Accent. Okay. Salamat po. At kung mapansin ninyo, ginagamit niya ang Mindanaoans. Kami, sa Mindanao. Kami.
kami. So parang nagpipretend siya na nire-represent niya yung riding community ng buong Mindanao. Pero yun ang style niya. And salamat po, Kapitan, at napansin mo na parang hindi siya legit na taga Mindanao. Taga Davao. Ano po ang tanong mo, hindi siya legit na taga Davao o hindi legit taga Mindanao? Yun po napansin niyo. Hindi siya, mukhang hindi legit na taga Davao. Salamat, sir. At si Miss Patente ang sasagot niyan kung taga saan ba siya talaga. Ano? Ikaw, brother, May idea. may idea ka ba? Sabi mo para open tayo. Nung na-verify ko regarding kay Mas Ted and Ms. Patente, nag-ano siya sa RSAP Sambuanga Norte. Kasi yung mga RSAP natin, lahat ng mga provinces sa region, may mga tao tayo dyan. Yun ang winner out namin ni Colonel nung hindi pa siya tumakbo ng One Rider Party List. So, yung advocates, Rider Safety Advocates of the Philippines. So, ginawa ko, nagpunta ko lahat ng mga area dito sa Mindanao, naglagay ako ng regional officer, district officer, city officer. Ayan sila patunay. Pero taga saan siya? Pero nung nabinilipay ko saan siya, sabi ng taga-Butuan daw siya. First information, taga-Butuan daw siya. Yun ang information bigay sa akin, ha? Hindi ako dinimlan kung sino. Basta nabinilipay, taga-Butuan daw siya. Sinabi yung asawa niya, pangalan ng asawa niya, at saka siya. Sa Butuan. So sabi na daw siya sa Davao kasi parang dito ata siya nagtrabaho, something. Okay. For verification, something for verification. So, as per initial information, taga Butuan. Tama ka, sir. Hindi siya taga Davao. Hindi po. Okay, brother. Part 2. Oh, pati po comment section, nakapansin po na hindi siya Mindanaoan access. I see. Google check. Okay. So, ayun na nga. Since hindi niyo ako nireply or hindi ako nireply nung tauhan niyo So, talaga, oh. ARSAP at saka hindi ko alam kung ano na yung status niyo with your Kat mo, ang kinakaba ko dito, after our forum, ang lalabas na masama, ito talaga. Hindi, Hindi ka sumasagot. Hindi, eto nga po, dahil lagi po siya nagpo-post at lagi po akong mention, nagkomento na po ako kung sabi ko sa kanya, Sis Teresa, mention na naman ako, ganito na lang, gusto ko kasing maging sikat kagaya mo. Ano na rin, shout out yung aking kuya, Jerwin mo to. Ayan. Sige. Hindi, basta nakikita ko after our forum today, ang masama dito si Brother Jerry. Kung nandiyan pa naman po siguro si Colonel Pero magtatanggol sa'yo, Facebook. Yeah, thank you. Okay? Thank you. Continue. One Rider Party List. Ito yung gusto ko planuhin eh. One Rider Party List. Ano ba talaga yung plano nyo sa amin? Kasi, unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Brother, Kasasalan yun na Mga kapatid na narito ngayon sa Mindanao, hindi na kayo bata para maunawaan ang sasabihin ko. Maraming araw kaming umikot sa Mindanao at ang sabi ko, kung may tiwala, suportahan kami kung wala humanap ng iba. At kung ako po ay mapolitiko, pag sinabing mapolitiko, nagsusuri ng boto. No? Kung ako'y mapanuri ng boto, ay siguro hindi ko ginawa yung pagtulong ko sa Mindanaoan. Kanina lang nabanggit ko, mabuti nga si Brother Litz, alam niya eh. Sabi ni Brother Litz, nag-uusap tayo, ay hindi natin pwedeng sumbatan si Colonel. Ang boto lang natin sa Mindanao, ilan? Hindi umabot na 90K. Hindi umabot na 90K. O 90,000. Hindi umabot ng 90,000 votes. So, ibig sabihin, out of almost 1.2 million yata, ay 80,000. Pero, hindi ako affected na ang liit naman ng boto sa Mindanao. Kasi, hindi ako yung politiko na masyadong nakatingin sa boto. No? Kasi kung ang titingnan ko yung boto, ay yung ginawa ko sa Mindanao, hindi ko siguro ginawa. Yun lang ang may pagmamalaki ko. Kung yung tinatanong nyo na, ano kayo sinasabi ni Colonel? Na kung sensitive siya, hindi niya ginawa. Kasi nga, hindi ako taong mapolitiko mapolitika. No?
Pulis pa ako eh. Sanay na tayo. Mahal ko na ang Mindanaoan eh, lalo yung kapatid na Muslim. Kasi nung ako ay estudyante pa lang hanggang naging sundalo, napabalita ako na yung conflict between kapatid na Muslims and military sa Mindanao. Kaya may special attention ako dyan eh. Anyway, paglilinaw, hindi po ako maano na politis. Ayaw kong tanggapin ang politiko pala. Ayaw ko. Gusto ko, Pilipino ako. Ganun lang, Pilipino, hindi politiko. Kasi pag sinabing politiko, parang ang tingin ng kaharap mo, sinungaling. Public servant, Yan. Pilipino, hindi politiko, Pilipino. Sige, let's continue. Ginagawa naming charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, yung mga panahon na yun, napaka-busy namin lahat. And then, timing na nagpalabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at saka nasama yung Mindanao. Brother, excuse me. Pinakuha ko yung data eh. By the way, paglilinaw ha, hindi kaya binabanggit ko ito, ay sinasabi ko ngayon, late naman ang boto ko sa Mindanao eh. Kaya ko ito pinapakita sa inyo para ipaalam sa inyo, hindi ako mapolitikong tao. Ang pag-ibig ko, pagmamahal ko sa kapwa natin Pilipino, walang pinipili, walang kinikilingan. Ito, pinakuha kong data. Ang boto sa One Rider Party List sa Luzon, 849,482. Ang boto sa Visayas Region, 64,457. Ang boto sa Mindanao, 71,907. Yung po, ulitin ko, 71,907. Hindi po, kaya binabanggit ko ito, ay kung ano pa man ang intention. Binabanggit ko ito para iparamdam sa inyo, kahit malit ang boto, mahal ko ang Mindanaoans. Paano? Bakit? Kung hindi ko mahal ang Mindanaoans, at ang titingnan ko lang ay figure, bakit yung mga ginawa namin, ginawa pa rin namin, ipapakita po namin mamaya kung ano yung gusto kong sabihin. Kaya kong humarap sa inyo eye to eye. Wala akong pinipili, wala akong kinikilingan. I love Mindanaoans. Totoo yan. At sa darating na eleksyon, mananatiling ganun ang pananaw ko. Dahil ang usapang serbisyo, hindi yan pinag-uusapan boto. Hindi boto ang pinag-uusapan sa serbisyo. Continue. And then, ayun, sobrang saya namin lahat. Kasi of course, si Colonel Busita na nakilala namin na yung slogan yun na pag-ama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression. Kasi parang naririndi akong, naririndi ako, naiinis ako kapag narinig ko yung mga ganyang Okay, salita na hindi nyo. Yung sabi niyang basta tama, kampi-kampi tayo. Hanggang ngayon, Yes. kaya kong tumingin sa inyo ng diretso. Why? Wala pa akong pinagtanggol na motorista na mali. Pangalawa, wala kayong maipakikita sa aking hearing sa Kongreso na naging bias ako. Yes. Wala kayong maipapakita. Wala talaga. Mag-research kayo. Pag may naipakita kayong hearings sa Kongreso na naging bias ako, ilabas nyo. Ilabas nyo. Wala po. Meron akong gustong banggitin ditong patunay na hindi ako yung tipong pag malakas dito, malakas dito. Dito, pag dito, hindi ko ugali yun. Pero, hindi ko alam kung dapat kong banggitin eh. Nandito na tayo, boss eh. Yun na, sir. Open po. Sa video nga. Eto na lang. Doon lang tayo sa totoo. Walang political interest. Kamakailan lang, may panukala na ma-extend ng 1 year ang police, ang retirement. Kinontra ko yun. Kinontra ko yun. Sino ang author? Si Speaker Romualdez. Sinabi ko yan dahil sinisira ako ng mga sumasakay
kay Miss Matente. Kung bias ako, hindi ako kukontra. May record yan eh. May record yan. Kung ako'y kamukha ng ibang politiko na bias, May 7-7. hindi ako kukontra. Hindi ako kukontra. Mga general kasama ko, kumontra ko. Madaming general galit sa akin. Ang sabi ko, kung ano ang kagustuhan ng rank and file, yun ang dapat manahin. Kaya dapat magkaroon ng panibagong survey. Binanggit ko yan bilang patotoo na ako may paninindigan. Alam ko kung anong tama, alam ko kung ano ang mali. Ang maganda lang kay Speaker Romualdez, hindi niya minasama yung ginawa ko. Yun lang ang nakakatuwa doon. Binanggit ko ito para ipamukha sa inyong lahat na mali yung paninira sa akin, na sinasakyan ng marami. Hindi kaya ako nagsabi ng ganito dahil ako ay sensitive. Nasasaktan ako na mahal kong Mindanaoans, ginigiba ako ng taga Mindanao at may mga sumasakay na supporters. Yaman din lang na pag-usapan yung paggiba. Isa sa iginigiba sa akin, yung Republic Act 11235, doble plaka law. Sumuporta daw ako sa doble plaka law. Mga kapatid, si Senator Gordon ng Auto noon, si Colonel Busita, that time, police. Walang kapangyarihan, walang impluensya. Hindi pwedeng magdikta. Hindi pwede. Bakit kung totoo ang supporters ni Senator De La Rosa, kung totoo ang supporters ni Senator JB, bakit ang hindi itanong sino yung mga senador na pumirma sa doble plaka law? Bakit pinipilit na si Colonel Busita ang responsable dyan? May lalabas na amendment, sinasabi na naman ng kanilang supporters, si Colonel Busita hindi nag-cooperate, hindi nag-participate sa amendment ng doble plaka law ng motorsiklo. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa inyo kasi ikasisira ko yan. Na ako'y naging sundalo 1988 hanggang naging congressman. Kung magsisinungaling ako, lahat ng sakripisyo at paninindigan ko masasakripisyo.